Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. This time we'll talk about Flip Top, Sac Maestro versus Lanceta. I-like muna natin yan guys at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. At shoutout nga pala kay Enigma. Ito nga pala ay requested ni Science Soul. Sabi niya, Sac Maestro versus Lanceta, boss. Kaya nandito tayo ngayon para i-check natin tong Sac Maestro versus Lanceta. Sa totoo lang guys, gusto ko makita ninyo kung paano ako minsan magre-react. Pag upo ko dito sa silya ko, pag open ko ng YouTube, chine-check ko agad yung comment section dito sa mayroong bell button. Tapos hinahanap ko yung nasa okay tapos na to, tapos hinahanap ko yung sumunod doon. Tapos pagtingin ko sa sumunod doon, nakikita ko yung comment, tapos nag-open ako ng panibagong YouTube, tapos tinatype ko yung laban. Tapos, pag na-type ko yung laban, i-click ko, tapos i-play ko, tsaka ako magre-record. Kaya medyo matagal yung proseso. Hindi naman gano'ng matagal, pero yung pag-scroll lang kasi ng kung saan na ba ako, di ba? Ganun pa man guys, bago ka lang rito sa reaction video natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Mag-comment kayo ng saloobin nyo kung napanood nyo na tong video na to, hindi sa akin. Ganun pa man, kung bata pa kayo, sana habaan ninyo yung pasensya ninyo, huwag kayo magagalit dahil hindi ko ina-attack yung paborito nyong artist, hindi ko naman sila kaano-ano at kilala, hindi ako big fan ng mga artist na yan. I mean, gusto ko lang iparamdam sa inyo, nandito tayo sa facts, meaning at message, kung may katotohanan ba, ano ba yung meaning ng sinasabi nila at yung mensahe nila doon sa kalaban nila. Ganun pa man guys, sana huwag kayong magsawa, suportahan nyo ako palagi para lumaki yung channel natin. Kung di nyo naman sinishare yung video natin, di i-like nyo na lang para kahit paano makatulong at ma-recommend sa iba. Ganun pa man guys, maraming salamat sa inyo palagi guys. Hindi ako magsasawa na magpasalamat dahil kung hindi dahil sa mga request niyo, wala tayong video na tuloy-tuloy na ginagawa. At hindi ko alam paano ako napunta sa flip top. Nagili ako nasa flip top ngayon dahil yung mga request puro flip top na, and na-appreciate ko kasi hindi man ako retired na ako sa musikang pagra-rap pero sa hip hop, pero dahil sa binibigay ninyo natutuwa ako dahil para pakiramdam ko nakakabalik ako. Tagal ko na siguro hindi gumagawa ng nanonood ng ganito siguro kasi ang huling-huling paggawa ko ng musika 2008 pa. So, napakatagal na panahon na. Sas ngayon lang ako bumabalik. Last year yata gumawa ako ng musika. Nandun yung sa description ko guys, yung personal na channel ko. Huwag nyo kalimutan, silipin nyo. Nandun yung mga bago kong mga kanta. Hobby na lang pero checkin ninyo, baka matripan ninyo. Ganun pa man, shoutout nga pala kay Juliet sa sa akin, pag-suporta sa akin palagi. At laging nandyan nanonood ng reaction video ko. Ingat kayo palagi dyan sa Sharjah. Ganun pa man guys, check na natin to. Pero bago ako mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an adult master practitioner, and I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sac Maestro versus Lanceta. Let's get to it. Tapusin nyo yung video guys. Hey. Skills and styles, I will get wild. Mad skills and styles, I will get wild. Yup. Mad skills, mad skills, mad skills, mad skills and styles. Mad skills, mad skills, mad skills. Alam ka na ba guys? Magpira tayo ng flip top guys. Flip Top House Ganay 6 na dito pa rin, Davao City. Huling laban na ng gabi. Dagang salamat sa inyo lahat talaga sa buong kooperasyon at pag-enjoy nyo lahat sa buong lineup natin, sa buong programa, sa lahat ng MCs na buo-buo nito, sa lahat ng tropa natin dumayo pa sa labas ng Davao at lahat ng lugar sa Mindanao. Flip Top mag-ingay para sa huling laban natin. Oh. Okay. Shoutout sa Snob, Mindanao Division staff, shoutouts Liza, shoutouts Kuya JV, shoutouts kay Mark Boy Mane, at lahat ng tumulong talaga para sa event na to. Tuloy-tuloy lang, Davao, Mindanao, at syempre, Flip Top, palakas ng palakas hanggang walang katapusan. Sa kaliwa, galing pang Olongapo City, para sa inyo, magigay tayo lahat para ay accept. Shoutout sa Pika Pika, business ko, San Reyes, Macau Imperial, Lalong Caloocan, Jericho Stanley, Sawa Jackie, tsaka sa dalawang anak ko, Jillian and Jillian, I love. Shoutouts din syempre, 1 Minutes Davao at Flip Top staff, lahat ng mga kasama namin na lumipad papunta dito sa Davao. At sa kanan naman, alam nyo na, magingay tayo lahat para ay Sac Maestro! Oy.
Tapos tapos lang sa pagkakaya. Guys, nga pala doon sa description, yung channel ko, may bago akong lalabas na kanta at sigurado ngayon na yung lalabas. Kasi April 15 na ngayon sa amin, guys. At yung lalabas ko na kanta, ipaulit-ulit. Check nyo lang yun, featuring natin si Joshua Maridon, guys. Sana magustuhan ninyo yung kanta ko, guys, na paulit-ulit. Nandun lang yung sa description, sana magustuhan ninyo. Check ninyo, guys. Nasa description yung channel ko. Nanalo ng kwento si Sak. Pinili niya mauna si Lanceta. Tig-2 minuto dapat. Unang banat. Paus Ganay. Pahinga natin. Lanceta. Una sa lahat, patawad sa mga bisda na sa huling labang ko na insulto. Di naman yun ang aking punto. Dahil mataas respeto ko sa mga Bisaya at sa katapangan nyo ako'y saludo. Pero mas matapang ako. Kaya kong murahin yung presidente at sasagarin ko hanggang dulo. Kaya putay na mo Duterte! Ikaw ang pinakamagaling na Pangulo! Big props doon. Napakagandang intro mula kay Lanceta. Big props. Napakagandang intro. Napaka-powerful na intro. Tuloy na. Kaya nga, Digong Duterte supporter, yan ang kanyang rep at taga Davao sa may Davao para nga daw set up sa harap ng DDS. Kablaw headshot ako'y naging DDS! Davao Death Squad! Ha! Sa Balwate, epektibo. Ngayon, Engo na kontrata. Di ka na pwede dito. Persona non grata! Persona non grata! Panay drama sa may laban. Parang pagkipil-pigilan. Nagmakaawak sa walang awat, di titigilan, Davao Game! Woo! Preparado ka ba, Sak? Ewan. Maganda yun ha. Preparado Filmmaker ka na ba, yun. Sak? Kaya sa akin inalay. Baka handa nang mamatay. Kapit tinapay! Kapit tinapay! Tanong mamatay! Parang kapet tinapay! Tanong mamatay! Parang kapet tinapay! Hindi, walang ganon. Tanong mamatay! Parang kapet tinapay! 2 araw ka naghanda! Parang hindi pinagpuyatan! Ako isang gabi lang para libing kinabukasan! Para libing kinabukasan! Bagamat bisdak at nga bawit siya! Di ba dapat palaban? Sa pagkabisayang mahina, di na dapat tandaan! Kaya bang! Para maalala ang alaala ng mabuburang ikaw! Pag nawala, mawawala, parang kaluluwang ligaw! Walang pabayang gana, tuway pabayang tao, pagkabaon. Maganda yung idea parang wala, nawawala. Yung wala na, hindi na siya nag-exist, ghost na siya, pero nawawala siya kasi, ano siya, kaluluwang ligaw, di ba? Yung mga, kaluluwa ka na nga, wala ka na, kasi namatay ka na, so kaluluwa ka na lang, nawala ka na, yung esensya, di ba? Tapos nawawala ka pa, di kaluluwang ligaw gamit. Silang set. Tuloy natin. Sabay tanong, buhay pa ba yung gago? Kaya freestyle na naman? Freestyle na naman? Tangina, lahat yan nasa utak mo yan. Pues ito, pangalan sa lapida mo. Tangina mo, kakasulat ko lang. Para sa mga fans niya, yung Sak bumalik na. Yung Sak umalis, ba't nga ba yung Sak bumalik pa? Paglalabang panay kamba, Sak bumalik ba? Ayan, patay na siya. Sana nga, Sak bumalik ka! Pero nung huli, back to back daw na kampiyon.
siya tumuldok tsaka nagwakas. Natodas na kahon, siya'y tumungtong na sa taas. Ba't naolats na baon, siya'y lumusot sa pagkatlampas. Tama na oras niya ngayon, susunod ka na sa batas! Ka na sa batas. Nawala Susunod yung, ka na sa batas. Malayang nawala yung momentum ni Lanceta. Even though, alam ko si Lanceta hindi siya pabaya sa pagsusulat niya eh. Tsaka hindi siya pabaya sa rounds niya. He always make sure na meron siyang 2 rounds na okay. Kasi ganun siya eh. Sa tingin ko kasi the last 2 battles na nakita ko, yung 2 rounds niya laging malinis. Pero yung third round parang freebies na lang. But to be able for him na mag-choke sa first round, daming nasayang na oras. Ano? And yung momentum niya nawala, yung sinasabi niya nawala ng bigat, nawala ng value. Kasi nga, na, na ano na, nabura ng idea na nag-choke ka lang. So, ang laki ng hang time. So, parang ang hirap ng pakinggan ulit. But, you know, dahil may respeto tayo sa artist, pinapakinggan pa rin natin. Dahil he deserves to be heard. madaya. Tilagapos kawalan. 2 minuto lang tayo dapat. Di ka maayos halatang. Sobra-sobra sa may oras, pinaparaos ka naman. Overtime o overkill, pinapatapos ka na lang. Kaya mo lang pa, no? Nice one. Bawi next round, dali yun. Sa lahat ng pumusta, hindi ako ng dispensa. Pasensya ko'y tumatanda na kaya yung lakas, nire-reserba. Pero di man abot ng 50, porsyento ay kung pwersa, hindi bitaw, may pakyaw. Malakas pa rin kahit na 40. From mataas nag-lance teka, at ako nag-step down. Ito, naglag sa isa buhay, tapos maestro sa next round. Natalo sa uli niyang laban. Para know you felt proud, ngayon bigla kang main event, pinag-perform sa best crowd. Forget loud, parang Visayas, hindi yung tipong bias. Pambagitong angas mo'y Chico Science, imo lang kay Leonidas. Di balanse yung atake, kasi yung skills hindi pumatas. Di balance, walang reply, kasi nga zero balance. Ang atake pang balance eh. Walang reply kasi nga zero balance. Usapang cellphone, guys. Bars. Zero balance! Zero balance! Oh, alam mo na saan to hahantong. Zero balance. Zero balance pero zero balance. Zero ka lang lance, sabi niya ganun. Kasi yung lanceta tapos yung zero parang pinagsama niya. Bisikletang putol kadena, kaya rekta sa kangkong. Pero sablay kasi weak yung hands. Can't handle bars, won't last long. Okay, naman putol yung kadena, diretso ka. Kasi parang may kasabihan tayo na sa kangkungan ka pupulutin, di ba? So parang si putol yung kadena mo, parang biglang naputol. So ngayon dahil ewan ko may break siya or something like that. Pero siguro natalisod, tas naputol yung kadena, nagpanic, napunta sa kangkungan. Magandang idea din 'yan. Pero masisilip siya doon kasi pag sinabing pwede naman yan i-break, di ba? Try natin. Zero balance? Oh, alam mo na saan to hahantong. Bisikletang putol kadena, kaya rekta sa kangkong. Pero sablay kasi weak yung hands. Can't handle bars, won't last long. Pahusganay Tour de France. I don't think Lance Armstrong. Number 1 hater to ni Digong. Dito, number 1 hater to ni Digong. Kaya ngayon, ano ang inyong mensahe? Palagi po pa namang sinasabi na mga Duterte arrogante. Yes, yung kumpare kong busy alkalde, di salbahe, pero pag sinapak ka ni Baste, tabingi ang mukha mo para si Baste Artade. Kaya dadaan lang sa
yung sinasabi, watch your fucking mouth. Kaya bisita lang sa Davao is my motherfucking house. Kung baga ito Staples Center, ako yung LA. Ang ganda ng ginagawa ni Sak Maestro, may part ng bars tapos pinapasok niya intimidation niya. Intimidation niya yung pananakot. Pag sinabing intimidation, pananakot yun. Parang pambabata, pangbubuli. Para makita niyo na, ugaling Pilipina pa din. But, tuloy natin. Lakers, may nakiswat sa aking home court. Ikaw yung LA Clippers. Okay? Big props doon. Bilaghan ng Lancer at Sentra. Si Lancentra, ipaghabulan. Pero ang tanging chance na kay mauna, pag pinasok ka ng ambulance. Pero ano mo, pag tune up, kayong otong lima sakyan. Naka-Sentra, sabi niya. Kasi Sentra, kotse yun eh. Yun yung kotse ko Nissan Sentra. So, ang chance mo lang na mauna pag napasok ka sa ambulance, ibig sabihin pag na-aksidente ka. Kasi dito sa Amerika, once na narinig mo yung ambulance sa likod mo, kailangan mong mag-pull over. Ibig sabihin, huminto ka. Kasi malaki yung, pag hindi ka kasi huminto, hindi ka tulad sa Pilipinas, pag narinig mo yung ambulance, nakikipagkairahan pa, sumusunod pa sa ambulance. Dito hindi guys. Pag nakita mo yung ambulance, kahit nasa harap ka pa, kahit ang ayos o wala naman traffic, kailangan mong tumabi. Bibigyan mo talaga ng way yung ambulance kasi nire-respeto nila buhay dito eh. Pag hindi ka tumabi, matitikitan ka, mareradyo ka pa. Sisigawan ka dun sa radyo, pull over, umalis ka, gano'n. Tapos kukuhain yung placard mo, tapos matitikitan ka pa, gano'n. Seryoso dito guys, ang batas dito, napaka-stricto. Tuloy natin. Di ba lang ko, nag-auto-tune? Pero kinakausap ko yung fans. Di ba parang nag-auto-tune pag kinakausap yung electric fan? Kailangan ko pang ulitin para lang maintindihan. Hindi ko na kailangan pang simplihan. Pero papalakpak yung mga yan. Alam mo anong dahilan? Sak Maestro lang naman. Wow! Malaking bagay na sinabi ni Sak Maestro kasi doon dinefine niya mismo yung status niya kay Lanceta. Sabi niya, papalakpakan mga kahit ganito lang kasi yung inimpluwensya at pagiging Sak Maestro niya, suportado ng mga taga Davao. So, ang laking bagay nun, parang nang liit si Lanceta doon kasi nakita niya agad yung difference kung nasaan siya nakatapa. Kasi parang sinasabi ng Sak Maestro ko eh. Kaya yung lugar na to, fanbase ko talaga. Kaya natural, nakaka-apekto yun sa psyche at moralidad ng isang artist. Kasi parang yung bawat artist parang warrior din yun eh. Parang ano bang Tagalog ng warrior? Parang sundalo. 'Di ba? Kailangan mong magkaroon ka ng mataas na moral para maipagsabayan ka. Minsan pag pakiramdam mong hindi ka tanggap sa isang lugar, parang nanghihina ka, parang ayaw mo nang pumunta, parang ayaw mong maipagsapalaran, parang hindi mo gusto, wala kang gana. Pero kailangan pag mataas yung moralidad mo, suportado ka ng mga tao, ang lakas ng loob mo, very convincing ka, may kumpiyansa ka, kasi alam mong tanggap ka. Marami sumusuporta sa'yo, tanggap mo na, magagawa mo yung maayos. Pero pag hindi ka tanggap, yung moralidad mo, diba sinasabi nga nila, pag nasa gera their moral is down. So, pag yung moral nila, down, ibig sabihin, tanggap na nila patay sila, tanggap na sila depressed sila, parang ganon. So, pag magtaas yung moral mo, ang laking epekto nun sa laban. Tuloy natin. Hindi sa pagmamayabang. Pero huwag mo haluan ng malisya o mahina nga sa wika pero pambihira naman yung karisma. Pambihira naman yung karisma. Ayaw ko makibalita sa mga intriga nyo sa social media para ipakita na hindi lahat ng probinsyano gustong maging artista. Walang vista yung pagkasabista. Dapat nagbate na lang sa webcam. O pinagbigyan kita, hindi ko sell down, kaya Lance, you're fucking welcome. Marami dyan, walang pang-entrance para lang may pang-remembrance. Minsan nga lang magka-event dito, gusto nilang mag-rap ng 90 seconds. So suck my dick. Fuck you wet bitches. Hometown ko to. I spit without finish. I don't give a shit. I write lyrics for 5 minutes. Ang tunay na immortal, hindi takot sa time limit. Mars. Ang tunay na immortal, hindi takot sa time limit. Yeah. Kasi dahil alam mo si Sak Maestro, isa sa mga tao na sa tingin ko nagpabago ng
ng parang Michael Jordan at Shaquille O'Neal. Minsan binabago nila dahil sa kapasidad nila at kahusayan nila, nababago nila yung disenyo ng laro eh. Kahit 2 minutes lang, pero dahil may mga artist na talagang sobrang galing at magagandang setup, tapos parang nabibitin yung crowd at mismo mga artist dahil gusto nang mapakinggan yun, parang hinahayaan na nila mag-overtime yun. So Sak Maestro is one of the few artists na sa tingin ko nagbago ng disenyo ng flip top, kung saan dati talagang stricto sa time limit, pero nung nag-rap na siya, parang ina-adjust nila na okay lang yun, kasi meron talagang mga artist na kailangan ma-showcase nila yung artistic form nila, yung pinaka-estilo talaga nila, yung mismong mga letra nila na pinaghusayan at pinagpaguran nila. At dahil doon sa tingin ko, yung isa sa mga rules, isa si Sak Maestro sa mga nagpa-adjust nun, At dahil ngayon parang pinapatunayan niya na ngayon, kasi sinasabi ni Lanceta na 2 minutes lang daw, lagi niyang sinasabi, pero ngayon binanatan siya ni Sak Maestro na tunay kang immortal, hindi ka takot sa time limit. So doon, bagay na yun, sinuportahan niya yung claim ni Sak Maestro. Si Lanceta mismo gumawa nun, kasi sinabi niya sa first round, ang usapan 2 minutes lang. Ngayon, dahil sa pagkakasabi ni Lanceta, nagkaroon tuloy ng proof, naging full proof yung sinabi ni Sak Maestro, kasi nasuportahan niya yung claim niya na tunay na immortal, hindi ako sa time limit. So ang laking bagay nun, kaya big props doon. Kung nagigets niyo yung sinasabi ko, lawakan niyo lang yung pangunawa niyo, guys. So ang laking bagay nun, guys. Tuloy natin, guys. Fighting spirit. First time nga lang ito binigay. Sa isang taon, 2 event, kaya Davao magingay. Hindi kailangan kumakay. Asinyo, wakay angay. Ako pa rin ang dahilan kung bakit may focus ka na. Okay. Obvious naman yun, ibibigay ko na kay Sak Maestro yung first round. Napakahusay ng pagkaka-deliver, ng pagkakagawa, yung linya napaka-intricate, and at the same time, yung confidence ng ibabaw, obvious naman yun na nabigay natin kay Sak Maestro. At sa tingin ko, agree naman kayo lahat sa akin dahil napakahusay na pagkakagawa. Second round. Tagal ng aftermath ng round ni Sak, kasi tagal, ilang segundo bago mag-die down yung crowd dahil na-appreciate nila, na alam nila, kasi meron kasing approval at disappointment eh. Pag doon ka sa kalugar mo nag-perform tapos hindi mo nabigay yung best mo, nakaka-disappoint yun. Pero pag binigay mo yung best mo, nabibigyan ka ng approval ng mga audience na, oh shit, ginalingan ni Sak Maestro, fuck. Kaya nabaril doon si Lanceta. Patay si Lanceta. Tuloy natin. Bawi! Lahat matututo nga kahit tanga kapag sinumbok, kamay pagdumuro paarit, bagsak sa maling punto. Salto na yung nagtuturo na adik. Ganyan ba maging guro? Pwes ako naman magtuturo sa adik na parang palikulo. Kaso, siya'y may taga-piyansa. Ang papel niya, Pilipinas. May ama na tagaligtas, palagi kang iniiwas. Nasa kamay ng anigma, parang China at Pilipinas, para may hawak ng may-ari kang hinihimas. Parang hawak ng may-ari. Parang hawak ka ng may-ari kang hinihimas. Wow. Kaysa adik ng uprising, wala bang estilo dyan na mas malalim? Di bang Emar, Apo, Krega, sino pa? Wala nang alin! Di bang sayad wawa sa akin! Talas
batas mamamain at batas papakita ko kung sinong batas sa atin. Kaya, Pax tsaka Marshall, damay-damay babanatan. Mga nanggagaya dyan nasa katangahan ay saksakan. Sa bayan naapakan mga yawang hanggang sa mga yawang kalaban. Sa kasama na nasama na sa kamay ng peligro, natapat ka sa lansak, pangkat dapat nandirito. Kaya mata sa mata, yaksak na ang saksi mismo. Mala Abraham dalat handa niya ay alay sakripisyo. Wala yun! Set up! Yung malasak na handa niya, alay sa... Ang ganda din yun, ang gandang storytelling din yun. Tapos ang daming multis. Para malagay sa lagayan katawan pagkasako, siya naman ang lalagyan ng bala pagkasako, kaya harang. Wala yun. Kaya harang sa daanan, sa gasa, patakbo, babangga, sasakyan, tatama, sasakto, kaya ma. Very intricate yung pen game ni ano dito, ni ano Lancet. Wala yun. Kaya harang sa daanan, sa gasa, patakbo, babangga, sasakyan, tatama, sasakto, kaya sasaktan. Mag-obserba sa may transak, masurpresa ng maransak at nawasak. Pagkasaksak sa bodega ay babagsak sa torepa, ay babagsak sa yureka, laranteka, bayoneta, pagkabangsak. Shit, nag-godlike si ano, putang ano, si Lanceta. Big props to. Putang ano niya. Torture bars. Binarin si Sak. Boom! Nabalan si Sak. Putang inang ko. Ang ganda nun, putang ina. Unbelievable putang inang scheme at saka ng yun yung buong lines na haymaker talaga. Pakahusay na pagkaagawa ni Lanceta dun. Very defined, orchestrated at napakahusay ng wordplay. Ayos na ayos yung pagkakagawa dun. Tuloy natin. Na-appreciate ni Sak yun kasi to be able na makakuha ka ng kalaban na talagang gagalingan, nakaka-appreciate yun kasi, diba, parang ganda ng laban mo. Ayun na, tuloy natin. Salamat ka, hometown mo to. Okay. Bawat dira pa sa laksa, kaya nangihina sa kaliwa at sa kanan makikita sa sakit siya ay natagtag. Pa sa aking tila mamanhid ka sa may sak parang anesthesia. Mamanhid ka sa saksak parang anesthesia. Ang galing din. Pero ang anesthesia turok eh. Pero yung action kasi yung saksak, sinasaksak ka action yun, 'di ba? Verb, you know. Pero yung kaya okay din yung sinasaksakan ng anesthesia. Pero pag sinaksakan ng anesthesia, walang tusok. Parang pagpasok ng pagpindot ng kasi syringe yun eh. Pag sinabing syringe yun parang ang tawag dito, guess nyo na siguro yun guys, yung pang bakuna. Kailangan mo i-press yung dulo, di ba? Hindi kasi kahit anong saksak mo, kung hindi mo naman naiyaan yung anesthesia na pupunta sa loob ng katawan niya, hindi rin siya magiging kaya ako talaga nag-iwan pa ng ebidensya to ng sinanset. Kasi kahit anong saksak mo, kung yung chemical na anesthesia hindi mo pasok sa katawan ni sa maestro, wala yun. Di siya mamamanhid. Kaya sabi niya dito. Nasa kaliwa at sa kanan makikita sa sakit siya ay natagtag. Pa sa aking tila mamanhid ka sa may sak parang anesthesia. Paano ka mamamanhid kung wala yung anesthesia sa loob? Sinaksak mo lang. Nasilipan si Lanceta doon, sayang yun. Ganda ng second one.
Big props. Big props din. Gandang round. Gandang second round nun, guys. Kailangan makabawi ni Sak. Paano na ako? Huwag ko na bumawi. Ako siyang ginumos. Kung pasumali yun, hindi ko. Agaw buhay siya sa ilog, pero kinabuhin ko ilog. Saan pa man pinaglisod? Di man ni magdaog hikob. Pwede pising na magsilbi sa kadagang bilbil siyang linog. Nagbilbil daw siya sa leeg. Tignan niyo yung leeg. Kailangan ko pa bang ilisin? Sa dami ng layers na yung leeg, parang mascot ng Michelin. Sumubaya ka sa margarine. Sakit sa paningin. Parang African, pero yung neck rings, akong patong na Krispy Kreme. Akong patong na Krispy Kreme. Alam niyo ba sino kanyang kamukha? Aking na-discover. Kamukha pa nilang Zeta, lahat ng mga Chinese na motherfuckers. Bakit ganun yung camera, Kuya Kevs? Parang pumipikit-pikit, kumukurap-kurap yung camera natin. Sumasakit yung mata ko kasi kumukurap na biglang nangingitim-ngitim. Panoorin nyo guys to ha. Tingnan ninyo yung camera nagbi-blink. Parang ako nanonood kasi kumukurap-kurap yung mismong camera. Ayun, kumukurap. Kamukha mo si Jet Li. Kamukha mo si Jackie Chan. Lahat ng Chinese na artista. Hawig mo si Yao Ming. Si Jeremy Lin. Puta, kamukha mo nga si Enigma. Diba? Malakas kumain ng aso ang mga taga-China. O hindi naman sa ako yung racist. Pero diba pag buhay yung kumagat, ibig sabihin walang rabies. Okay. Oh, old dog with the same tricks, kaya ako nag-back to basics. Pero bago naghasik, si John Wick, nakatatlong balik na ako sa Matrix. Okay. Boses Roshan, tunog rapist. Kumakanta pa ko ng ages. Pang background music ng kantukan, parang porno 1980s. Oh, real talk, pinakinggan ko yung mga songs na naka-playlist. Parang salubong ang aking kilay. Parang si Anthony Davis. But the baby is now a lady. Anak, ang layo ng iyong nilibot. Oh, ako tunay mong ama, wala nang pasikot-sikot. Binaon kita sa limot, pasensya na kung ako'y pakipot, pero pakisabi sa nanay mo, nagyud ko magpaiyot. Sa una, magpasingot ko sa iyang kibot. Pero di ko madama ang kanyang Gucci. Cactus pa yung dildo, sinasaksak ko sa kanyang booty. Nanay mo kasi sobrang groupie. Yung poke amoy sushi. Sobrang laki na ng kanyang pusi, pwede na gamitin bilang hoodie. Ano ba itong pinasok ng aking uting? Tila ba bad decision? Yung poke niya, mas maluwang pa kaysa Mindanao Division. Mindanao Division. Kaya anumang baon ko na rin burat, anumang gawin ko na position, talaga ang hirap labasan. Parang drug addiction. Speaking of drug addiction, natin, taba-taba pa niyan. Paano hindi yan papayat yung runner? Tinakbuhan. Nagbenta ng 1G sa Bangket at Ali, Pastoy Chemical Ali at RB1 kasi palong-palo ka na naman. Alam ko yan. Wala bang sample dyan? Alam ko yan. Kumusta ba yung damo? Baka gumuho na yung bungo. Kabundok na yung shabu. Yun ang nag-use ng crack pipe. O, dinideny na totoo. But I always knew that landslide. Pinapagulong ko yung bato. Wow. Kaya, pinapagulong ko yung bato. Ano, tingin nyo si Lance Arnes? Baka Lanzones. Isang matamlay na fruit. Bagong tubo, naliko dyan puno. Pinatay yung root. Humiwalay sa juice, pero sabay slide nung toots. Balik-balik sa isang linya, parang I am Groot. Ang bars, putang ina yan. Bars! Shit. Pakahusay nun, nabombahan si Lanceta. Pabalik-balik sa isang linya na animoy Groot, putang ina. Diba pag yung mga nagsasyabu may paraphernalia, meron silang paraphernalia na ganyan, tapos napaka-distinct nung ginawa ni Sak Maestro doon. Di ko alam ba't di na masyado na-appreciate ng crowd. Siguro hindi mga drug addict yan. Pero kasi nakita ko, nanonood ako ng mga news at mga balita kung paano na ginagamit yung nagsasabi sa
Merong straw tapos iniinit nila tapos nasa isang linya lang yung paghigop nila ng baton na yun. Tinapakinggan ninyo. Bagong tubo, naligo dyan puno, pinatay yung roots, humiwalay sa jutes, pero sabay slide nung toots, Slide ng toots. balik-balik sa isang linya parang I am Groot. Putang ina, man. Bars. Pakahusay ng putang inang ano na yun, man. Big props. Pabalik-balik sa isang linya na animoy I am Groot. Kasi si Groot, yun lang yung sinasabi niya, di ba? Yung words na yun. Yung words na yun na sinasabi niya, linya din yun. Lines niya na sinasabi niya, I am Groot lang. Big props. Pesto, style mo'y Groot, hindi lang punchline, kala mo kutsilyo, slicer pati dicer. Old school po mag-giniling, di gagamit ng meat grinder, at tagbalik, parang typewriter. Bars na naman. Old timer pero na-update, na put the blade right through. Kaya bawat saksak, aking name times 2. Kutsilyo sa binatilyo, ba? Name brand new. Nilanseta ko yung lanseta. Naging deja vu. Putang ina yan. Saksak times 2, sinaksak. Tapos biglang sinaksak ulit deja vu, putang ano yan. Ang ganda ng ano niya doon, rhyme scheme niya. Kutsilyo, ba? Pakahusay. Name brand new. Hindi brand new. Nilanseta ko yung lanseta. Name times 2. Right Ayun, through. Giniling. Di gagamit ng milk grinder. At Tagtad-balik, yun know? Parang typewriter. Typewriter. Kasi tumatagtad siya, di ba? Gamit Old kutsilyo. timer pero na-update. Na put the blade right through. Right through. Kaya bawat saksak, aking Yung ano, yung blade, old timer pero yung blade right through, para pinasok niya lang doon. Di ba? name times 2. Times 2, sabi niya gano'n. Ang ganda ng paggamit. Name times 2. Kutsilyo sa binatilyo, ba? Name brand new. Yun yung kutsilyo sa binatilyo but ain't brand new. Yung, kung kutsilyo binigay niya sa binatilyo but it's not brand new. Parang inoffer niya doon. Parang your next generation. Parang binigay niya na yung sunod na bagay na yun. Parang, okay, retired na ako. Ito na yung kutsilyo. Diba? Parang gano'n. Nilanseta ko yung lanseta. Naging deja vu. Lanceta to the Lanceta. Yung Lanceta ko, binigay kay Lanceta. Naging deja vu. Nakang bagay. Lanceta, tapos Lanceta. Pakahusay ng pagkakagawa. Di ako makamove on dun. Pakahusay ng pagkaka-define nun. Lanceta, deja vu. Pakahusay nun. Paano naisip ni Sak yung ganun? Pakahusay. Kutsilyo sa binatilyo, but in brand new, lanseta sa lanseta. Parang deja, manggahusay. Puntang, ano yan. Kasi pinasok niya na, di ba? I'm old timer, pinasok ko yung lanseta. Sabi niya rito, old timer. Sabi niya yan. Kutsilyo sa binatilyo, ba? Name brand new. Nilanseta ko yung lanseta. Di ba? Kutsilyo, pinasok, it not brand new, so may kutsilyo na doon. Tapos merong yung may kutsilyo na dito, tapos merong pang isang kutsilyo na gamit, pinasok niya ulit. Hindi kasi brand so meron ng dalawang kutsilyo doon. So may lanseta na sa loob, dinagdagan mo pa dalawang lanseta na yon. Kaya napaka double meaning ng gusto niyang sabihin na meron na siyang pinasok na lanseta, si lanseta na yon. Tapos nagpasok siya ulit ng another lanceta sa loob. So ibig sabihin may dalawang kutsilyo na doon. Kaya yung kutsilyo na sinasabi ni Sak Maestro, si lanceta mismo yun. Kaya yung it ain't brand new, kaya lanceta sa lanceta, parang deja vu. Ang galing ng pagkaagaw. Hindi ko alam kung naunawaan nyo guys yung gusto kong sabihin. Tingnan mo yung rice scheme na. I explain ko ng slow. Pinatay yung root, humiwalay sa jutes, pero sabay slide nung toots, balik-balik sa isang linya parang I am Groot. Pesto, Galing style ng mo'y line. Groot, hindi lang punchline, dalawang kutsilyo, Dalawang slicer kutsil- pati dicer. Ayun, no? Old school po. Dalawang kutsilyo, slicer at saka dicer. Pa yung dalawang bagay na yun, yung slicer at dicer, dalawa yung lanceta. Ang pagkaka-define ni Sak Maestro doon, yung dicer at saka yung slicer. Pinasok niya yung slicer doon sa parang kahon, so mayroon na dong lanceta. Tapos pinasok niya ulit doon, lanceta to lanceta, so parang tinabi niya yung dalawang kutsilyo na hawak niya. So ang nangyari, lanceta to lanceta, hindi siya deja vu, napakahusay, putang ina. Very profound. Napaka-technical ng idea na yun. May dalawa akong kutsilyo, nilagay ko dito, hinayaan ko lang. Tapos meron pa akong nilagay sa lanceta. Putang ina yun. Baon si lanceta sa lines na yun. Putang ina.
Very intricate, very komplikado ng linya na yun. Putang ina nga. Pakahusay. Putang ina. Hindi ako makamove on dun. Tang ina nyo na dicer, pinasok. Isang, lanseta sa lanseta, di ba? Yung lanseta, yung visual, si lanseta, ngayon yung pinasok niyang kutsilyo, isinantao niya, di ba? Di ba? In-embodied ni Lanceta yon. So, ang ginawa niya, pinasok niya si Lanceta dito sa stage, yung fax, meron siyang dalawang Lanceta na hawak. Diba? Tapos, pinasok niya yung Lanceta. Yung parang tinabi niya na. Yun yung meaning nun, tinabi niya. Yung mensahe niya, dinala kita dito sa stage Lanceta, kaya itong hawak kong another Lanceta, isasaksak ko sa'yo, parang deja vu. Putang inang yan. Triple entendre. Puking inang sak maestro, guys. Basag si Lanceta. Putang ana dyan sa makapangyarihang verse na yan. Putang ana, pag na-realize ninyo. Napaka makapangyarihang verse na yan. Bagong naliko dyan po, pinatayin yung root, humiwalay sa Jutes, pero sabay slide nung toots, pabalik-balik sa isang linya parang I am Groot. Wow. Best nung style ko yung Groot, hindi lang punchline, parang mo kutsilyo, slicer pati dicer. Dicer. Old school kung mag-giniling, di gagamit ng meat grinder, at tagbalik, parang typewriter. Yung isang kutsilyo niya, Old timer pero na-update, put the blade right through. right through, pinasok niya. Bawat saksak, aking name times 2. Times 2. Kutsilyo sa binatilyo, ba? Name brand new. Nilanseta ko yung lanseta. Naging deja vu. Ang husay ng pagkakagawa ng ano. Ang daming pwedeng meaning nun, guys. Pero yung pagkakadesenyo ng side, tuloy-tuloy yung routine ng schema niya. Pakahusay. Big props. Nabombahan si Lance. Yung makapangyarihang lines na yan, yan. Pakatalino. Very intricate. Yung motif ng pagkakalagay. Design. Well planned, well disguised, well crafted. Sak maestro. Yan. Taktil yung moves. Parang face tattoo. Ilang beses mang i-rewind at i-replay ang view. Kaya, few years from now, yung mga comments sa ating Rhyme Fest, who's watching in 2000, silence, yung mga bara ko ay timeless. Sabi ang hirap daw i-digest. Yung mga verse niya radical. Yung tila burger pandesal ang pinag-serve sa kanibal. Para tumaas yung network, ginawa kong shirt, yung animal, tinanggal yung balat, sabay tatak, para pang murder capital. Kaya yung murder kanibal, Okay. mabuti pa ako'y nag-relax. Puta rap mo'y sobrang wak. Sayang lang yung amusement tax. Sayang lang yung amusement tax. May pag-iulit nila kong balay. Sabay, iyot, bihagay. Walang internet, walang event. Ang meron lang, pakutganay. Second round, bibigay ko na kay Sak Maestro yung putang ina makapangyarihang linya na yun. Pakahusay. Hindi sapat yung panggigigil na Lanceta doon sa part na yun. At magandang delivery. Magandang multis. Yung ginawa na Sak Maestro, napaka makapangyarihan yun. Tuloy natin. Third round. Lanceta sa Lanceta. Putang ina. Dinamay mo ang mama ko. Napakabastos naman ng iyong asal. Pwes gaganti kita, Mama Ani. Hahampasin ko to ng batong bakal. Tapos, kinantot pa daw. Sige, kantutin ko naman nanay mo. Sige, game? Game! Tangina, kantutin ko yung nanay nitong putang inang to. Yung nanay mo, kinantot ko yung pekpek. Yung linya ng pekpek niya sa akin, burado. Kontrolado ko yung pekpek niya. Kaya nga, yung manipulado. Manipula, that's fucking nasty, dude. Ang ganda ng pagkakagawa. Yung salitang manipulado, tapos yung manipulado. Ang galing. Tangina yan, holoride. Ano? Manipulado? Kontrolado? What the fuck? Manipulado? Walang preno-preno. Kantot sagad. Todo abak si linyador. Sabay pinakain ko ng sagot ang ina mo, milk tip amor. Ano, kantutin ko pa nanay mo? Hindi ko na kasi maawat. Ipuputok ko pa sa mukha na para bang tigyawat.
joke lang. Subukan ko magbisaya, game? Nangangapa sa una't ikaduha. Na para bang hindi pa marunong. Kaya sa klolo, sa pangatlo ko, manghihingi ka ng tulong. Para baybayin ng dagat Davao, planong sisid palalim. Malaking isda ka raw. Ang kaso, dili sa pating. Dili sa pating? Dili sa pating? Ha! Okay. Dili sa pating! Mamatay. Kaya banal na babalaan, magtulak mga nagbabalak. Isang buwang tila buwang, mawawala agad. Tila bulang pala yan. Isang buwang tila bulang, mawawala agad. Shit, tako na kasi Bisaya eh. Wawala agad. Sige, lisin na natin. Wawala agad. He's done. Sila mawawala agad. Kaya pagkaraos, pagkatapos, baon niyang magkatao, mapapausok yang isa sa usa at mga ngaso. Yang Tagalog sa Bisaya, ang laman ng talugtog, walang kompromiso hanggang sa masubsob. Yay patikim at palasa, parang dumurog ka muli. Parang nabitin ka sa tama, kaya gumulong pa uli. Ba't ba nagdroga ka muli? Katapusan ba huling dulot? Sa kakahabol sa puti, nasakluban ng puting kumot. Nagdroga ka ulit, ha? Nagdroga siya ulit? Tangina, ano ba ito, Enigma? Kala ko ba bawal droga sa may Davao? Ba't nagsyapo tayo kanina? Para sa Agord, Brad, pumunta pa tayo sa iyong Aport at napakalayo ng iniskuran na parang half-court shot. Buti nga nakalaya tong adik. Sa sobrang adik, munti kang makulong ng lifetime. Kaya to pag humirit ng, tara Shabu, huwag na kayo maghintay ng punchline. Okay. Pero Puera Biro, ang ina nag-aadik ulit. Dapat di na pinalaya to. Kumpiyansa at kumpiyansa ni Arik sinasayang mo. Dapat niya makulong to ulit eh. Sapat niyang pruweba to. Kung hindi ka man matukhang, sana katukin ka ng konsensya mo. Kaya nga sa Tagalog at sa Luzon, laging talo. Yang yabang niya limitado. Winasak ni Tipsy at Sinyo, parang si Bryce at Chris Delano. Kay Tipsy siya'y natakot, dinagato ng marahan, nagmistulan siyang si Tukel, pinakaban ng kalaban. Pinakaba ng kalaban. Kaya abakad. Ganda, pinakaba ng kalaban. Pinakaba siya ng kalaban. Si Tukel. Nagamit niya daw bawat letra sa skema, maliban sa bilang walang kwenta, instrumental hospital, pag-spit ko lapatan rekta, lanseta sa dibdib ng heartbeat mo'y mag-akapela. Saksak sa iyong baga at sa isip kong ganon, tatatak sa utak mo dyan sa isip mong dekahon, bagong disenyo ng lanseta, sa isip niya ganon. Kaya fuck that na Mindanao, ayan isipin mo ngayon! Pero salamat sa Mindanao at sa lahat ng sumabay. Bagamat huling event na raw to sa Davao, di ko alam anong lagay. Pero ang dahilan, yung sakpas lang. Baon tapos katay. Ngayon wala na siyang rason pa para magpakuskanay. Huling balag sa Maestro. Bonus round na lang yan, guys. Third round. Ano sa corn shit? Alpha, Beta, Charlie, tapos Delta. Kailangan ko pa ba mag-echo? Gawin etc. Hanggang maging D for Vendetta. Tapos Welda sa Exena. Di natapos, Wonder Why, yung Alpha o yung Omega. Ay buksan lang ang mga tenga para mag-gets na lang yung Rema. Ayos kayo ba?
para mag-gets nila yung skema. Kasi kahit ireseta pang sangkaterbang, kahit sangkaterbang sentrum pa yung ireseta, yung A to Z, walang kwenta. Kasi si Zorro, Antonio, siyang bandera ng huling letra. Nagkulang pa si Catherine Jones. Kita namang ikailang zeta. Ito naman ikailang zeta. Kasi nga, your daddy's little prinsesa. Pagkabakleta mo, di na sorpresa. Kita ko yung nasa loob. Parang cellophane ng Yema. Lance, ako'y nakipag-sex na nung nireregla pa na si Eva. Pinauso ko na yung 69. Di pa umabot ng dekada 70. Di pa nagra-rap nun si Rap Della bago pa nagbibenta ng ticket si Kensa. Nung panahon di pa nakatuklas si Atlas na ibang planeta. Wala pang balakid nun sa EDSA, wala pang San Beda kahit TESDA. Maestro na ako, wala pang eskwela nung si Tats pa lang kay Hena. Kaya dapat mamatay na huling live act na di Dimebag ng Pantera. Kayong advice niya isa Sigera, relax lang, isa Sigera. Yung kanta ni JZ Rihanna o nagpakulan ng pera. Pero kung tayong kapatid, T-virus ng umbrella. Okay. Ang ginawa ko, nirhyme ko lang yung reseta. Para gawin kitang tanga. Ako'y gana mag-beast mode, kaya ikaw halimaw nga banga. Tagalog, English, Bisaya, ako'y sawa na sa aking kata. Gusto ko na lang magtuunto kasi yun na hindi ko nagagawa. Okay. Bakit ganon? Bakit ganyan? Bakit kukunto daw? Puro bakit? Parang schoolboy use crown. Gusto ko lang ibang galawan. Yung pang 2 on 2 rounds na may convert ko ang aking kilos parang 2.2 pounds. Because people tend to look down. Gusto talaga nilang ako'y manalo. Pero mas nakikita ko yung tunay suporta sa tuwing ako'y natatalo. Pag pinipilit ako magbabago, tunay kong pagkatao, higit pa sa battle rap ang pinaglalaban ni Hansel Cabo. Marami kasi utak na sarado. Dapat, kailangan pumaslang. Masyado yung sineseryoso sa akin, yung nagtatuwaan lang. Kaya pa 0 wins, 100 losses, wala akong pake. Sobrang dami yung ginawa kong tama, pero yung nakita lang ay mali. Ganun Kung si talaga. Daupan kung malahit, ha? Kung si Daupan ko malahit, lalo na, gusto kong magpakumbaba, humility. Puro lang kasi, kompetisyon, siraan sa hip-hop community. Kaya mas pipiliin ko pang matalo kung ito'y para sa iyong ikabubuti. At yun ang mga tipong sakripisyo na hindi kayang gawin ni Luni. Kasi it's my duty to make it exciting. Pero kung ako'y naging pabaya sa writing, masama agad ng tingin nila sa Davao at sa pricing. Sa tuwing ako'y nagkakalat at hindi ako nagpe-prep, parang durian lang pag nasa freezer. Apektado lahat ng nire-rep. Apektado lahat ng nire-rep. Sana huwag kayong galit. Pero may tanong na nasa aking isip. Pag natalo ba ako dito, hindi nasulit ang inyong ticket? Hindi nasulit ang inyong ticket? Kasi pagiging humble, ang aking secret. Napansin mo ba yung hirit? Patatapos na lang yung battle, hindi ko binanggit si Sixth Threat. Kasi gusto ko, kayo naman yung tinatangkil. Kasi ako, anino na lang ng kahapon. Kanya talaga si Kuya Hansel, tinutulungan kayong bumangon. Nilamon ka ni Sixth Threat. Nilamon ka ni Sixth Threat, pero hindi kinakahiya yun. Namatay ka naman sa kamay na magiging isa buhay champion. Kaya hindi sa pagbabanwagon. Kailan man, hindi ako naging seloso. 6. Manalo matalo, nasa iyo lagi ang aking boto. At matapos lumay sa buhay, para patunayan ako'y seryoso, come get some motherfucker, pagbibigyan kita para sa pueblo. You don't wanna this smoke? Tell me who's the best here? Deaf ears can't hear, malakid nose, I smell fear. Tinignan ko yung naharap, and I predict your death's near. Yung vision ko, 2020, so I'll see you next year. Vision ko 2020 next year, ay hindi nang malupit. Romeo must die, kaya ni-recap. Kaya aking ni-recap ulit. Gusto kong patayin yung Bakumet. Yung sinasabing malaki paktong shit. Ihanda nyo na yung kabaong sa kahon next for Marlon's death. Gawin nyo yung double deck. Salamat sa pagtanaw. Yung susunod na 2 linya, yung crowd mismo ang bibitaw. So from the vow, but I made it vow. Represent the Mindanao. Stand the past to build the future.
third round, nakuha rin naman ni Sak Maestro yun dahil may hang time siya pero napakadali lang, napakasakulit lang. Pero sa tingin ko nakuha ni Sak Maestro all 3 rounds. I'm sorry Lanceta pero nakuha niya. Tignan natin kung anong sabihin ng Flip top house Garay 6. obvious naman. Sak Maestro versus Lanceta. Mag-i-ice bomb beses para sa sarili nyo. Shoutout ulit, Mindanao Hip Hop tuloy-tuloy lang. Ang mga tanong hurado, 5-0, magigay para kay Sak Maestro. Judges. Ganun lang pala guys, maraming salamat, na enjoy ko yun, especially yung Sak times 2. Ganda talaga nun guys. Namalagi siya sa utak ko ng napakatagal na kasi ang dami, meron kasi mga detalye na pag nagustuhan mo talaga, nag-i-stay sa utak mo, tapos sinusuri mo paano pang pwedeng mailagay doon. Napakahusay nun. Ganun pa man guys, maraming salamat. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at share yung video natin guys. Hopefully na-appreciate yung ginagawa ko. I'm working hard para matugunan yung mga request ninyo, at sana na-appreciate nyo siya. Huwag yung sana siyang tawag dito, basta sana ma-appreciate nyo. Ganun pa man guys, bibigyan ko yung laban na to ng ng 9 kasi sa tingin ko kung mas preparado sila, mas maganda tingnan yung laban, mas sabayan talaga yung energy nandoon. Pero dahil pareha silang naghahang, okay lang naman yun. Ganun pa man guys, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good po, ingat kayo lahat. Peace.